Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal kong tagapakinig ng salita ng ating Diyos, mga kapatid sa Panginoon. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang mga tinawag ng Diyos ngunit hindi karapat-dapat. Ano nga ba po ito? Ating pong ipapaliwanag sa inyo. So, manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, sambahin ang pangalan mo, sapagkat ikaw ay Espiritu na hindi namin nakikita. Kami patuloy na lumalapit sa iyo, nagtitiwala sa iyo, aming Ama na sa langit. Buksan mo ang aming espiritual na pag-iisip sa lahat po ng makikinig ng mga salita. Malayang kumilos ang banal mong Espiritu sa lugar na ito, Panginoon, upang maunawaan nila. Ipaunawa mo sa kanila, Panginoon, ang iyong banal na salita upang may sa puso namin to, yakapin po namin at magsagawa namin kung ano po ang aming maririnig sa oras na to. Salamat po, Ama na nasa langit, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Ito po ang ating topic. Ang mga tinawag ng Diyos ngunit hindi karapat-dapat. So, basahin po natin sa Mateo 22 verse 1 to 14. Muling sumagot si Jesus. Ito po ang talinhaga sa Mateo 22 verse 1 to 14. Basahin po natin. Muling sumagot si Jesus sa pamamagitan ng mga talinhaga. Sinabi niya, ang paghahari ng langit ay katulad sa isang hari na nagbigay ng isang piging para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Isinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa piging, ngunit ayaw nilang dumalo. So muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin na sinasabi, sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito naghanda ako ng hapunan. Kinatay na ang aking mga baka at ang lahat ng mga bagay ay nakahanda na. Hali kayo sa piging. Ngunit hindi nila ito binigyang pansin at sila ay umalis. Ang isa ay pumunta sa kanyang bukid, ang isa ay sa kanyang kalakal. Ang iba ay sinunggaban ang kanyang mga alipin. Kanilang nilait ang mga ito at pinatay. Nang marinig ito ng hari, siya ay nagalit. Sinugo niya ang kanyang hukbo at pinuksa ang mga mamamatay taong iyon. Sinunog niya ang kanilang lungsod. Sa verse 8, 22 verse 8, pagkatapos sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit ang mga inanyayahan ay hindi karapat-dapat. Pumunta nga kayo sa mga lansangan at sino man ang inyong matagpuan ay anyayahan ninyo sa piging. Lumabas nga ang mga alipin sa mga lansangan at dinala ang lahat ng kanilang mga natagpuan. Dinala nila kapwa ang masama at mabuti. Ang piging ay napuno ng mga panauhin. Ngunit nang pumasok ang hari upang tignan ng mga panauhin, may nakita siya roong isang lalaking hindi nakasuot ng damit pampiging. Sinabi niya sa kanya, kaibigan, papaano ka nakapasok dito nang hindi nakasuot ng damit na pampiging? Ngunit wala siyang masabi. Sinabi ng hari sa mga tagapaglingkod, igapos ninyo ang kanyang mga paa at mga kamay. Dalhin ninyo siya at itapon sa kadiliman sa labas. Doon ay magkakaroon ng pananangis at pagngangalit ng mga ngipin. Ito ay sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Dito po sa kasalan na ito ay tinawag niya ang mga Hudyo, ngunit hindi sila naniwala at nanalig sa Panginoong Jesus. Kaya nabaling ang kanyang pagtawag sa ating mga hentil na tayo'y makasalanan,
Ngunit malaki ang pananalig natin sa Diyos. Sa kabila ng mga himalang ginawa ni Jesus na hindi kayang gawin ng isang tao, na tanging ang Diyos lamang ang makagagawa nito, tulad ng pagpapagaling agad sa lahat ng mga may sakit at pagbuhay sa mga patay, dahil ang Diyos ay makapangyarihan at walang imposible sa Kanya. Kaya niyang ibalik ang buhay ng isang tao. Na kung iisipin po natin na tanging ang Diyos lamang ang makagagawa ng mga himalang ito, na hindi kayang gawin ng kahit na sino man o sino mang tao, maliban kung siya po ay Diyos, ang makapagbabalik ng buhay. Siya po ang may hawak ng ating buhay. Kaya kapag mayroon ngang naghahayag ng salita ng Diyos tungkol kay Jesus na galing sa Biblia, ay pakinggan po natin. Isa puso po natin tanggapin at panaligan. Napakapalad po natin kapag nananalig tayo at isinasagawa ang ating naririnig tungkol kay Jesus sa kanyang mga salita na ayon lamang po na nakatala sa Biblia. Kapag naging mabuti po tayo sa Diyos, ay ipagkakalob niya sa atin ang ating mga kahilingan. Iingatan at gagabayan ng kanyang banal na Espiritu. Kaya palagi pong makinig, magdasal, ilang beses sa isang araw, at gumawa ng mabuti sa ating kapwa sa araw-araw. Kapag mabuti tayo sa Diyos at sinusunod natin ang kanyang mga salita, agad niya tayong tutugunin at tayo'y pagpapalain hanggang sa kaapu-apuhan na sinabi niya po sa Exodus 20. Iyan ang pangako niya sa mga taong tapat at matuwid. Ang sabi niya, daing ng matuwid agad dinirinig. Kapag tayo'y tinawag, huwag nating balewalain. Manalig at makinig po tayo kay Jesus na ating Diyos, na tagapagligtas at ating Panginoon. Nakinig po tayo sa mga nangangaral tungkol kay Jesus na nakatala lang po sa Biblia, na ito po ang salita ng Diyos. Ang tupong librong ito, aklat na ito, ang iniwan po para sa lahat, para ito po ay basahin natin. At dito po tayo magkakaroon ng wisdom na galing po sa ating Diyos. At sang sa gayoy, mauunawaan po natin ang kaloob niya sa atin. O ano po ang kanyang kalooban para sa atin. Maging mabuti po tayo sa ating kapwa. Mahalin po natin ang ating kapwa gaya po ng ating sarili. Mahalin po natin ang ating Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Lagi po tayong sumunod sa Diyos. Huwag tayong magsisinungaling, huwag tayong gagawa ng masama. Gumawa po tayo ng mabuti sa araw-araw. At tayo'y pagpalain ng ating Diyos. Kapag ang Diyos natuwa sa atin, ewan ko lang kung hindi tayo pagpalain. Hindi tayo mawawala ng pagkain sa hapag. Kapag sumusunod po tayo sa ating Diyos, hindi tayo nagsasalita ng masama laban sa ating kapwa o hindi tayo nag-iisip. Patuloy pong gumawa tayo ng mabuti sa araw-araw. At patuloy nating basahin ang aklat ng Diyos, ang Biblia, araw at gabi sa Joshua 1 verse 8 na sinabi niya. Dili-dilihin mo yun araw at gabi, sa gayon giginhawa ka at magtatagumpay. So basahin po natin ang aklat ng Diyos araw at gabi, nang sa gayon giginhawa po tayo at magtatagumpay po ang ating pamilya. Sa bawat lakad natin, kasama po natin ang ating Diyos. Malalaman po natin kung anong kalooban niya at makikilala po natin ang lubusan ng ating Diyos kung paano natin siya sasambahin at susundin. Salamat po at magandang gabi po sa inyo lahat. Pagpalain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless po.